buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Steps to Wisdom. Napakahalaga po na tayo ay maging wise. To be wise is all important in life. Life is short, but it's always long enough to accomplish godly purposes. But only those who are wise will make the most out of life. How can we know if we and the people around us are wise? What are the steps to wisdom? Ang ating pong pag-aaral, pinamagatan natin, steps to wisdom. Mga hakbang upang magkaroon tayo ng ganitong malalim na pagkaunawa sa mahahalagang karunungan ng buhay. Salamat po Diyos sa araw na ito. We are survivors, O God, because of you. We survived many attempts of the evil one to put us down, to lead us astray. We survived many dangers, O God, many of them self-made. Salamat sa iyong kabutihan sapagkat kami ay iyong inaakay. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kaguluhan tungo sa kapayapaan, mula sa kasalatan tungo sa kasaganaan. Kayo ang Diyos na maibigin, kayo ang pinupuri namin, pinasasalamatan sa pagkilos niyo sa amin, sa pagtutuwid niyo sa aming mga kalikuan, sa pagdisiplina niyo sa amin, Panginoon, sa pagbibigay niyo po ng karunungan, kayo pa rin ang aming dinadakila. Nawa sa sandaling ito, kayong maging tunay na tagapagsalita. Marapatin mong matungtungan ang iyong paa, ang iyong lingkod at maitaas namin kayo sa aming kalagitnaan. Marapatin mo, Panginoon, ang iyong mga salita, ang marinig namin. Be the true speaker, O God. Use your servant only as your instrument. And we pray for hearts that are discerning, hearts that are soft enough for your seed, the word that you will plant in us, O God, to penetrate, take root, and bear fruit. May we be gardens for your pleasure, O God. May we bear flowers and fruits for your glory. Speak to us. Deliver us out of our ignorance and darkness. And we pray that your wisdom might be ours. This we pray, Father, in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Amen. Steps to wisdom. Napakarami po mga manuals tayong mabibili kahit sa mga bookstore, mga steps on how to be famous, how to be rich, how to be this and how to be that. Even how to make a cabinet, how to build a house. But very important, it is a manual that can teach us how to be wise. Ano po ba ang very practical definition of wisdom? Wisdom may be practically defined as the trait of utilizing knowledge and experience with common sense and insight. In other words, dapat may knowledge na to begin with so that there will be wisdom. Dapat marami ng alam. At kung tayo ay meron ng alam, anong gagawin natin sa alam na yon para yon ay mailapat sa pang-araw-araw na buhay sa ating kapakinabangan at yun po ang matatawag nating wisdom. So, knowledge is not enough. Kaya marami mga edukado, nag-aral, titulado, ay hindi rin wise. Because gathering information is one thing and using that kind of information in application in daily life is another. At yan po ang mahalaga na tinatawag na wisdom. What are the steps to wisdom or how to be wise? Of course, the Bible tells us how to be wise. First of all, listen to reason. Kailangan makinig tayo sa katwiran. Hindi sinabing listen to your wife, listen to your husband, listen to your son or daughter, listen to your father or mother, or listen to your friend or loved one, especially if they are not wise. Ang sinasabi, listen to reason. Kadalasan, kung sino ang malapit sa ating puso, yun na agad ang napapakinggan natin, at nabubulag tayo ng emosyon, nabubulag tayo ng damdamin, kaya tuloy tayo gumagawa ng maraming mga kahangalan sa buhay. Proverbs 19, verse 20, listen to advice and accept instruction, and in the end, you will be
wise. So, kailangan nakikinig tayo sa payo, tumatanggap ng pagtutuwid, tumatanggap ng pangunguna ng mga marurunong, at ang magiging wakas nito, we will be wise. So, listening is both a sign of wisdom and a way to wisdom. Hindi mo na alam ano bang nauna, ang itlog o ang manok, the chicken or the egg. Kasi pag wise ka, makikinig ka. At pag nakikinig ka, nagiging wise ka, so alin na ba doon ang una? Hindi na mahalagang pagtalunan yan. Ang mahalaga, dapat nakikinig para maging wise. At kung wise tayo, dapat naman tayo lalong makinig. In life, it is important to identify and collect reasonable people and counselors. Marami po nagsa-social crime. They collect droppable names in their social registry. They collect mga glamorous names among their friends. Pero ang pinakamahalaga na kinokolekta natin sa buhay, hindi mga antique, hindi orchid, hindi mga carpet, but collect people who are wise. Yung mga tao na pagka nagbuka ng bibig, tayo rumurunong, na itutuwid ang ating makalikuan, nahahango tayo sa mga kadiliman, yan ang tunay na kayamanan. Another step to wisdom, which is very much related to the first one, is associate with the wise. Makisalamuha, makihalubilo, makipagpalagayang loob, makiisa sa mga marurunong, sa mga pantas, sa mga maalam. No? Kailangan yan ang mga taong nakapaligid sa atin. Proverbs 13:20, he who walks with the wise grows wise. Ang nakikipagbarkadahan sa mga maalam ay nagiging maalam din. Ang nakikisalamuha, nakikipagbabutihan sa mga matatalino ay tumatalino rin. Kaya kung mag-social climbing din lang tayo, make sure that you climb the social ladder of the wise. Yung may maituturo sa ating mabuti, maitutuwid tayo na tuwina. Ang tao kasi parang tupa. Kaya nga po ang ginawang description sa Bible sa mga tao ay parang tupa. Kasi ang tupa ay laging naliligaw. Kahit ilang beses nang dumaan sa isang landas, maliligaw at maliligaw pa rin. Nakakalimot pa rin. Madaling malibang. Madaling mahulog. Kaya kailangan laging napapaalalahanan. At sino ang magpapaalala sa atin? Mga taong marurunong. It is important to associate with those who are blessed. Blessed people, especially those blessed with wisdom, can be blessings to us. Nakita niyo po yung babaeng binudugo, sabi niya, humahipo ko lang ang laylayan ng damit itong si Jesus, gagaling na ako. At maraming mga tao nung araw, pagka sila may sakit, inilalagay nila sa lansangan yung kanilang mga may sakit at sinasabi nila, malampasan lang, matamaan lang ng anino ng mga dumadaang banal na tao ito ay maaari na siyang gumaling. At maaari naman maraming gumaling nga dahil sa kanilang pananalig. Eh kung mga anino ng mga mangmang, mga anino ng mga nagdudunong-dunungan, at mga anino ng mga hangal ang lagi na nakadapo sa atin, malulubog tayo sa ganyang kadiliman. That's why it is important to choose who we talk with. Another step to wisdom is to learn even from unlikely teachers. Hindi lahat ng teacher ay may PhD at hindi lahat ng may PhD lamang ang pwedeng teacher. Hindi lahat ng teacher ay titulado o may master's degree o may mga diploma. Maraming guro na pwede tayong mapakinabangan kung pakikinggan natin sila. So Proverbs 6, verse 6, go to the ant, you sluggard, consider its ways, and be wise. Pati daw langgam may maituturo. Nagtatrabaho sila, isang ganyan. Nagtatrabaho, nag-iipon ng pagkain habang may panahon at pag dumating ang panahon ng tag-ulan na hindi na sila maaaring magpalakad-lakad dito sapagkat tumaagos ang mga tubig at maaari silang anurin nito ay sila may pagkain ng naimbak. Kahit sa langgam, pwedeng matuto. Kahit sa isang donkey ay pwedeng matuto ang tao. May karanasan po ang isang lalaki noong unang panahon na siya ay sinusuhulan upang bigyan ng sumpa ang bayang Israel. At siya naman ay pupunta doon sa magtutuhon sa kanya para sumpain nga ang bayang Israel. At natural, ayaw ng Diyos na mangyari yon. Nung sumakay siya sa kanyang buriko o sa kanyang donkey, ay anong nangyari? Ayaw lumakad ng donkey niya.
At nakipagtalo pa sa kanya yung donkey dahil hindi siya dapat matuloy. Sa Numbers 22, verses 27 to 33, ito pong si Balaam, yung pinag-uusapan nating lalaking ito. When the donkey saw the angel of the Lord, she lay down under Balaam, and he was angry and beat her with his staff. Sinakyan itong si Balaam ang donkey, at gusto na niyang pumunta doon sa hindi niya dapat puntahan. Subalit dahil siya'y bulag na bulag, gusto niyang makuha yung suhol at yung ibabayad sa kanya. Pati yung anghel na pumipigil sa kanila, hindi niya nakita. Mabuti pa yung donkey, nakita yung anghel. At ang ginawa ng donkey niyan, umupo. Para hindi na siya lumakad pa, pinaghampas naman itong si Balaam ng kanyang panghampas itong donkey na ito. Then the Lord opened the donkey's mouth. You see, the Lord did not only open the eyes of the donkey, but also the mouth of the donkey. And she said to Balaam, babae pala ang donkey na ito, "What have I done to you to make you beat me these 3 times? Balaam answered the donkey, "You have made a fool of me. If I had a sword in my hand, I would kill you right now." Nakita niyo po ito, nagsasalitang donkey. Nung kinausap nitong hayop na ito, yung nakasakay sa kanya na pumapalo, sabi, "Bakit niyo ba ako pinapalo? Hindi pa talaga namang masunurin ako sa inyo lagi." Sabi ko noon, "Pasalamat ka, pamalo lang ang hawak ko. Kung espada ito, sinaksak na kita." Nakita niyo, hindi siya sabing, "Wow, talking donkey." Dapat ganoon ang pagkakagulat niya, pero bulag na bulag siya sa kagustuhan niyang makapunta dun sa lugar na kikita siya ng maling income, masusuhulan siyang gumawa ng mali. Kaya yung dapat sanang nakita niyang anghel, di niya nakita. Ngayon dapat napansin niya na donkey na nagsasalita. Hindi pa rin niya napansin dahil bulag siya. Alam niyo po ba na ganyan tayo pagka nabubulag? Mga young people, pag na-in love na, hindi na makakita ng talking donkey. Nanay pala nila yung talking donkey. Huwag kang iibig dyan. Walang kwenta yan. Hindi ka sasaya dyan. Hindi nila pakinggan. Marami nang nangyayari sa kanilang hindi mabuti, ayaw pa rin nilang basahin yung kahulugan ng mga nangyayaring yan. Kasi po tayo, kung meron kayong isang gustong-gustong gawin na negosyo, meron kayong isang gustong gawin na kung ano mang activity yon, meron kayong gustong-gustong bilhin o makuha, nabubulag tayo. Hindi na tayo nakikinig sa mga reason. Ang gusto na lang nating pakinggan, yung taong kakampi sa atin, papayag sa gusto nating gawin. Kaya ayaw natin ng mga tagapayo, ayaw nating makikinig sa matatanda o sa marurunong, dahil baka tayo pigilin sa mga gusto natin. That's why to be wise, you've got to listen to good counsel. The donkey said to Balaam, yung nagtatalo itong donkey at yung tao, "Am I not your own donkey, which you have always ridden to this day? Have I been in the habit of doing this to you?" Sinumbatan tuloy siya nitong buri ko. "Bakit? Lagi ba akong ganito? Hindi ba masunurin ako sa'yo? Ngayon lang naman ako nagkaganito ah. Lagi ba ka na sinusuway?" Sabi naman niya, "No," he said. Then the Lord opened Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord standing in the road with his sword drawn. Sa wakas, kinahabagan na ng Diyos itong si Balaam, binuksan ang kanyang mata at nakita niya may anghel pala doon at nakalabas ang espada, hindi nakatago sa kanyang kaluban. It was not in its sheath, it was drawn. So he bowed low and fell face down. The angel of the Lord asked him, "Why have you bitten your donkey these 3 times? I have come here to oppose you, because your path is a reckless one before me. The donkey saw me and turned away from me these 3 times. If she had not turned away, I would certainly have killed you by now, but I would have spared her." Ito niya sabi ng anghel, bakit mo binubugbog yung donkey mo? "Nakita ako, umiwas na 3 beses. Kung yung donkey nakinig sa palo mo at nagpatuloy, inabot na kita ng taga at napatay na kita at siya, hindi ko siya idadamay." Sabi ng anghel. Nakita nyo? Maraming mga tao, pinipigil na ng kanilang donkey dahil yun ang nakakita ng katotohanan. Pinagsasabihan na, inaawat na, nagagalit pa. Pero yun pala, iniiwas lamang sila sa gulo, sa kapahamakan. We have to be wise. But greed, passion, vested interest, emotion can stand in the way. Bihira pong mga emosyonal na tao ang magiging wise na tao. Ano ang kapatid ng sobrang emosyon? Nag-uumpisa sa letter K, fill the blank. Bahala na kayo.
Pag ang tao ay sobrang emosyonal, sobrang maibigin, sobrang madaling umibig, napakadali niyang magkamali. Kaya dapat tayo nakikinig sa mga wise advices. Another step to wisdom is to observe history, to observe life, observe causes and effects. History not only tells you about the past, but history also gives you a pattern of life and therefore can conveniently point you to the future. Alam niyo po ba kung bakit ang bayan natin ay napakaraming mga maling ginagawang desisyon, ang ating lipunan, ang ating pamahalaan, ang ating mga institusyon, ang ating mga pamunuan, sapagkat napakamangmang natin sa ating kasaysayan. Most Filipinos are ignorant of their history. That's why we only keep repeating the mistakes of the past. Ina-absentan ang subject na history. Ayaw makinig. Paano naman walang kakwenta-kwenta ang mga curriculum natin sa history? Puro fall. Fall of Manila, fall of Bataan, fall of Tirad Pass. Puro fall. Ang una kasing gumawa ng mga libro natin, foreigner eh. Tapos kinopya na lang ng mga Pilipino nang hindi na nag-iisip pa. Ang laging isinasaksak sa utak natin yung fall. Bakit halimbawa holiday ang fall of Bataan? Ang laki-laking holiday. Ang dapat lang magbunyi doon, Japan. No? Pero holiday. Pagkatapos, no ang Manila ay iniwan ni MacArthur, pagkatapos nung balikan, anong tawag natin? Liberation. Samantalang, it was the retaking of Manila, of the Philippines, by the Americans. Hindi naman na-liberate noon Dahil sila pa rin yung naging amo. Noong 1946 pa lang, na-recognize ang ating independence. Wrong names that we attach. Ipinagbubunyi, sabi ni MacArthur, I shall return. But hindi nagtatanong ang Pilipinas, why did you leave? Sinusugod ng mga Hapon ng Pilipinas, i-declare ang Manila open city, ni isang putok walang inilaban, ibinigay ng libre sa Hapon. Hindi i-defend. Tapos 3 taon na tinorture tayo ng mga Hapon, nung dumating ang mga Amerikano, sila ang nag-carpet bomb ng Ermita, sila ang nag-carpet bomb ng Calamba, nag-carpet bomb ng Intramuros, sila naman ang umubos niyan. Pero ang tawag pa natin doon, liberation. Anong tawag ng mga Pilipino before the war? Nung tayo under the Americans, na inuubos nila ang mga nationalist moves sa Pilipinas, peacetime. Yan ang tawag. Ang history natin, tagtag ng kamalian. In 1521, Magellan discovered the Philippines. Ba't di natin sabihin na in 1521, the Filipinos discovered Magellan? Tinitingnan natin ang ating kasaysayan from the point of view of Europe. So anong nangyayari sa atin? Isang bayang nawawala sa sarili? Kasi hindi natin alam ating kasaysayan. Kayo, alam nyo ba istorya ng inyong mga lolo at lola? Alam nyo ba ang kasaysayan ng mga bayan kung saan kayo ipinanganak? Wala. Puro si Mickey Mouse ang mga kilala, si Donald Duck, Star Wars. Ayan ang nangyayari sa ating bansa. But you've got to observe history because history keeps repeating. And if you master knowledge of history, you will be able to foretell in a reasonable amount of precision what might happen in the future. Paulit-ulit lang tayo ng mga kamalian. Walang continuity, pati ang ating gobyerno. May gagawin ng isang mayor, isang governor, isang presidenteng tulay. Sa kalagitnaan ng tulay na yon na hindi pa tapos, napalitan na siya ng ibang presidente. Hindi natatapusin ang tulay na yon. Mag-uumpisa na lang uli ng ibang tulay na naman, at matatanggal na naman ng presidente ito, papalitan na naman uli. Kaya puro putol ang tulay natin. Kahit anong magandang proyekto ng sinundan na nakaupo, yung susunod na uupo, lilimutin niya yon, mag-i-start siya ng isang bago. Papalitan niya ng pangalan at ilalagay niya yung pangalan niya doon. Kaya udlot-udlot ang nangyayari sa ating buhay. Hindi matuloy-tuloy. Walang continuity. Because we have no sense of history. Tapos yung history classes natin, pinagsama-sama na yung hieroglyphika, kultura, history at kung ano-ano pa. Hindi bigyan ng important. Nakita nyo ngayon ang napakalaking gulo ng Japan at China. Halos ay durugin ng mga China ngayon ng mga Hapon doon sa kanilang bansa at yung embassy ng Japan ay binabato. Alam nyo kung bakit? Kasi may lalabas sa Japan na bagong textbook na hindi mo lang isinasama yung kasaysayan ng panggyagera nila sa Asia, lalo na sa China. At ipinoprotest ng China yon na parang hindi yata nangyari yung gera man lang. No?
Samantalang napakarami nilang ginawang kasamaan sa China ng mga Hapon na sumakop sa China. So nagkakagulo yung relationship nila ngayon only because China is protesting, no, the treatment of a history book being written by the Japanese, ha? So, mali ang history na yan. Dapat totoo ang ilagay dyan. Sapagkat tayo, lagi nang lumilimot sa kasaysayan, sa Pilipinas, kauna-unahang nakatungtong ang mga Hapon bilang mga turista after the Second World War. Tayong kauna-unahang nagpatawad at lumimot sa lahat ng nangyari. Napaasenso ba tayo ng paglimot sa ating kasaysayan? Dapat, we observe history, we observe life, and we observe causes and effects. Dapat yung mga tao nakapaligid sa atin, natuto na tayo. Natuto ka na dapat sa mga lolo mo, mga magulang mo, na hindi man lamang na isaalang-alang ang kanilang retirement. Pagkatapos, nung sila na yung matatanda, totally nakaasa na lang sila sa kabutihan na lang kanilang anak at ng kanilang mga manugang na hindi laging mabuti. Hindi pa ba natin nakita ang nangyari sa ating mga lolo, ating mga magulang? Tayo ba hindi pa rin mag-iisip na iset naman ang sarili natin for retirement nang hindi tayo umaasa sa mga manugang natin? Na pagkat nasa bahay yung anak natin, masarap ang hinahain at pag wala yung anak natin, kung ano-ano na lang. Kailangan obserbahan mo ang buhay. Hindi mo ba nakikita na yung mga masusungit na mga tao nawawala ng mga kaibigan at hindi nagkakaroon ng kasiyahan. Pagkatapos nagiging masungit ka na naman. Hindi mo ba nakikita ang mga batas ng buhay? All you have to do is look at people. And you will learn. Proverbs 24:32. I applied my heart to what I observed and learned a lesson from what I saw. Buksan ang mata. Tingnan ang causes and effects. Ang nagtataka po ako, sa dami na ng taong nawasak dahil sa drugs, natunaw ang utak, nalimutan ko alin ang kaliwa at alin ang kanan, pinabayaan ng pag-aaral, pinabayaan ng asawa, pinabayaan ng magulang, pinabayaan ng anak, ninanakawan ng sariling pamilya, nagkapayat-payat, nagkawindang-windang ang buhay. Ang dami na nating nakita natin mga tiyo na ganyan, mga pinsan na ganyan. Bakit araw-araw may mga bago na naman na nare-recruit sa pagdadrug? You know why? Because they don't look around and they don't look at causes and effects. They don't look. Yung mga young people na yun na sobrang nai-inlove, kaya aga-aga, 17 anyos pa lang, nakakalag-3 abortion na. 21 anyos na, mukha ng lola. Dahil sobrang maagang ma-inlove at lahat ng dumadaan na naka-shades, nai-inlove. Kahit pa nga yung shades wala sa mata at nandun sa anit, nai-inlove pa rin. Tapos mamaya, mai-inlove na naman. Hindi natututo. Paulit-ulit. Kaya mahalaga tinitingnan natin, ano bang nangyari sa ate ko nung ginawa niya to? Ano bang nangyari doon sa tiya ko nung ginawa niya yon? Sabi, I applied my heart to what I observed and learned a lesson from what I saw. Nakita na natin ang nagiging bunga ng sobrang naging na wife, sobrang lalaking naglalaro ng apoy, nagkakahiwa-hiwala yung mga pamilya. Tapos meron na naman bago nag-uumpisa ngayon ng ganung gawain. Parang hindi na tayo marunong makakita. Kailangan we observe history and life and causes and effects. To live 1,000 lives through observation. So sabi na iba, bakit po ang dami niyong alam? Parang alam niyo lahat ng nangyayari sa buhay. Eh di obserbahan mo, hindi ba tayo punong-puno ng mga tao na nakapaligid sa atin? Tingnan mo lang yan eh. Paano mo makikita? Wala kang ginawa kundi mag-text. Laging nakasubsob. Text ang text. May 4 na tao nasa isang mesa, lahat nagte-text, hindi nag-uusap-usap. Kailangan buksan mo ang mata, tingnan mo nangyayari sa paligid. Yung mga, alam mo yung mga nauna mo, mga kuya, mga pinsan na nagkating klase, inuna ang mga barkada na hindi mga nakatapos. Tapos eto, nag-uumpisa ka na namang magkating classes. Aba, matuto naman tayo. We've got to learn. Another way to be wise, of course, is to start with little wisdom. Kailangan may puhunan, have a capital wisdom. Kahit konti lang. Kasi ang sabi ng Daniel 2:21 concerning God, He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. One possible way of reading this is to say, to the wise, He adds wisdom. Kasi sabi, He gives wisdom to the wise. Of course, there's another way to read this, that the wise get their wisdom from God who gives it. But the important facet here is to consider
that He gives wisdom to the wise. Kaya yung sinasabi ng iba, yung mayaman, lalong yung mayaman, yung mahirap, lalong humihirap. Because money attracts money and poverty attracts poverty. At ganon din yung wisdom. Wisdom attracts more wisdom. Ignorance attracts more ignorance. Kaya na nakita nyo, birds of a feather flock together. Kung mahilig kang umabsent sa school, ang mga kabarkada mo, yun din. Kasi ayaw mo nung sumasalong at ako'y pumasok tayo, mag-aral tayo, mag-review tayo. Gusto mong takpan ng sako yun. Kaya yung mga mahilig mangalon niya, ang mga kabarkada niya rin, yung mga mangangalon niya. Kaya mahalaga, tinitingnan mo, kanino ba ako sumasama? Kaya mahalaga, kinikilala natin ang marunong at doon tayo nagpipilit man lang na makausap man lang siya, matapunan tayo ng kahit konting karunungan. And God gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Paano po natin gagawin yan? If God gives wisdom to the wise, so niyo, paano kung wala akong wisdom, hindi na ako mabibigyan? I don't think so. That is where God is there. That He gives everybody several amounts of wisdom at varying degrees. But what you do with the little that is given you will determine if you will receive more. Kasi sabi niya, yung merong konti, napatanggalan pa yan. At yung marami, lalo pang nadadagdagan. How can you capitalize on little wisdom? Mga kapatid, hindi man tayo sobrang pantas at marunong, pero oras na meron tayong naisip na tamang gawin. At alam natin yun ang tama, no matter how small. Halimbawa, tamang ngitian ko itong aking katabi. Tama na ibigay ko itong aking pagkain sa isang taong di ko kilala. Halimbawa, tama na magbigay daan ako kung kanino. Tapos ginagawa ninyo, yung little wisdom na yun that you apply will be honored by God and you will be given more. Pero ang mahirap ay ito. Meron kang konting karunungan, alam mo kung anong tamang gawin, tapos hindi mo pa rin ginagawa. Isa kang manugang, alam mo na tama lang na yung nagkakatampuhan kayo magbiyanan, ikaw na ang maunang lumapit. Kasi ikaw naman itong mas bata. Manugang ka naman, alam nga namang ikaw pa yung amo. Alam mo na yun ang tama, tapos hindi mo pa ginagawa. Alam mo na meron kang dapat gawin, hindi mo ginagawa. Yung maliit mong karunungan na yon, liliit palalo kasi hindi mo in-exercise eh. Parang muscle. Yung maliit mong muscle, pag lagi mong ine-exercise, buhat ka ng sako, buhat ka ng buhat ng troso, o ng mga weights, di ba lumalaki ang muscle? Kasi ine-exercise. Pero alam po ng mga bodybuilders ito, kahit pagkalaki-laki ng kanilang muscle, pag tumigil na sila na mag-exercise, lumiliit uli, umiimpis. Ganon din ang karunungan. Yung konting karunungan na pinapractice mo, lumalaki, lumalaki, lumalaki. Pero yung tamang gawin, tas hindi mo ginagawa, lumiliit ang iyong karunungan at lalong kumikitid ang iyong utak hanggang mamaya hindi mo na alam kung anong tama at mali at ang pinagagagawa mo na puro mali. You've got to exercise wisdom. You've got to exercise and practice wisdom so that you will become more and more wise. So start with little wisdom. Listen to that small voice that tells you what is right to do. Even though it's a very small act, do it. Because God, who knows everything and honors those who honor Him, will reward you and give you more wisdom. And having more wisdom, you're now able to do greater things with wisdom. And because you're able to do greater things, God is able to give you in return even much greater things. Kailangan i-start po natin yung pattern of a wise life. Another way to wisdom is to please God. Bigyan natin ng kasiyahan, ng kaluguran ng Diyos, at pag yan ay ating ginawa, hindi mahirap sa Kanya na bigyan tayo ng bonus na wisdom. Ecclesiastes 2:26. To the man who pleases Him, God, church read, ayun, God gives wisdom, knowledge, and happiness. May bonus pa. The business of life is to please God. Kaya bumubukad ka ng mga bulaklak to please God. Kaya umuulan to please God. That's why earth has renewal. Even the eruption of a volcano renews the earth. Kaya lang tumabitabi ka pag dumadaan yung lahar para di ka madamay. No? Yung life pleases God. We should please God. And to the man who pleases God, God gives wisdom.
So, kung wala kayong wisdom, alam nyo na kung anong kulang. Nakasulat na nga, ang linaw-linaw na nga eh. Huwag na nating baliktarin at patlikuin pa yan. Sundin na lang. And follow His spiritual prodding. Madalas po, kinakausap tayo ng Espiritu ng Diyos. Kasi buhay ang Diyos eh. Buhay tayo, may Espiritu tayo, ang Diyos ay Espiritu. Nakikipag-usap ang Espiritu ng Diyos sa ating Espiritu. Inuudyokan ka ng gagawin. Gawin mo ito. Para kang may naririnig halos na tinig na nagsasabi sa'yo, natutulog ka, magigising ka, may laman ng iyong isip na ito ang isipin mo, itong gawin mo. Napakalamang na yan ay ang Diyos na nakikipag-usap sa atin. That's why you should check it against God's Word. Kasi baka demonyo, kinakausap ka rin. Pwede rin yun eh. Dapat i-check mo sa God's Word. And if God's Word does not prohibit it, in fact, if God's Word even encourages it, you should do it. Napakahalaga na yung mga udyok sa atin. Pinapakinggan natin. Because God is pleased and God gives wisdom. Finally, among many, we'll just stick to 7 steps today. Step to wisdom, ask God for wisdom. Humingi. But do you know that it even requires wisdom to know that you should ask God for wisdom? And if you don't know about it, just ask anyway. Alam niyo po si Haring Solomon, nung pinili ng Diyos na maging hari, kinausap siya ng Diyos sa isang pangitain. Sabi niya, Solomon, gagawin kitang hari. O sige, bilang regalo ko sa iyo, humingi ka ng kahit ano't ibibigay ko. Siyempre, kung ang isang hari, magiging hari, anong hihingi niya? Siguro power, strength, a good army, a good defense. Ang hihingi niya siguro ay magandang palasyo, magagaling na mga tao na pwede niyang makasama sa pangunguna. Pero ang hiningi ni Solomon, wisdom. 1 Kings 3, 8-13. Kausap ni Solomon ng Diyos, your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So, give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? Sabi niya, ibigay niyo po sa akin ay runong, wisdom, sapagkat ang mga taong ito'y taon niyo, hindi ko tao. Ipinapaalaga niyo sa akin, inuutusan niyo akong manguna sa kanila. Ayokong magkamali dahil hindi ko sila tao, tao niyo sila, dapat ko silang maalagaan mabuti. Kaya bigyan niyo ako ng karunungan kung paano gagawin yon. The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, since you have asked for this, and not for long life, or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for the discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, sabi niya, I will give you what you have not asked for, both riches and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. Marunong talagang humingi. Bigyan niyo po ang karunungan at yan ang kailangan ko. Sabi ni Lord, natutuwa ako sa hiningi mo, ibibigay ko. Sino sa atin ang hihingi ng karunungan sa Diyos na tatanggihan? Ang Diyos ay God of knowledge, God of wisdom. Natutuwa siya na dumami ang katulad niya na wise. So niya, ikinagagal akong hiningi mo, ibibigay ko. At dahil natutuwa ako sa iyo, pati hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. Karunungan, masayang buhay, walang makakapantay sa iyo habang ikay nabubuhay. At noon man, hanggang sa darating pang panahon, walang magiging kasing dunong mo. Sabi niya. Nakita niyo po ang kaluguran ng Diyos when we ask for the right things. Proverbs 2:6 says, for the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. Brothers and sisters, let us measure and know if we are wise. Wise po ba tayo?
If we are wise now, brothers and sisters, we can still be wiser. First of all, we should thank God that we are wise. And then, let's continue to be wiser. But if you are not wise, take these 7 steps to wisdom. Sa inyo, Pastor, paano ko po malalaman kung di ako wise? Ganito mga kapatid, kung kayo ay above 15 years old, at hindi pa kayo nakakasampu ng tao na nagsabi sa yung you are wise, then alam nyong you are not wise. Kasi pag wise tayo, madidinig ng mga tao yan, sabihin, ang galing, tama, you are wise. So, sino po sa inyo, huwag na kayo magtataas ng kamay, ang above 15 years old, pag hindi pa kayo nakakasampu ng tao na nagsabi sa inyong, napakarunong nyo po. At hindi dahil nangungutang, ha? Hindi dahil may kailangan, baka kulang ang ating wisdom. Kasi sa paghihiwa lang ng sibuyas, merong wise way of doing it. Sa pagtitiklop lang ng kumot, iba yung wise at iba yung unwise. Sa pagbabudget, sa pagpili ng gagawing negosyo, sa pagpili ng magiging kapartner sa negosyo o sa buhay, sa pagpili kung saan pupunta, pati ng isusuot, pati sa pagpiprito ng itlog, malalaman nyo yung hangal at marunong. Sa pritong itlog pa lang, malalaman nyo na ang pagkatao nung nagprito. Pag tuyong-tuyo, parang kusot, alam nyo na. Sabi, ano ito? Parang fossil. Yung maglulutoy, hilaw, sunog. Sa nagbubukas pa lang ng kalan, alam nyo yung wise. Lampas-lampas na yung apoy sa puwet ng kaldero, nagsasayang ng gas. No? Naghuhugas pa lang ng bigas. Meron ng 15 butil na nahulog sa lababo. Hindi na siya magiging kanin. Ang haba pa naman ng storya ng bigas para siya nakarating sa kaldero, matatapon lang. Yung magsasaing lang meron pang tutong. Ang dami nang nagugutom, ang mahal namang bigas, may tutong pa. Alam niyong maraming mga taong hangal. Kaya kailangan tayo maging wise. We've got to be wise. And the first step of wisdom is to recognize that we are unwise. Not to be offended. Huwag yung pinapasakitan yata ako nitong pastor na to. Diba? Pinapatamaan yata ako. Kung kayo po'y tinamaan, buti nga. Sapagkat ang salita ng Diyos hindi naman para tayo i-baby, kahit na tayo dapat pagsasampalin. Dapat tayong ituwid. At napakaraming kahangalan ng buhay. No? Napakarami. Meron pa ako nakitang mag-asawang nagtatalo, nung bagong-bagong uso pa lang yung, hindi ko nasasabihin ang brand, yung mga lalagyan ng pagkain na plastic. Ang pag-aaway ng mag-asawang ito'y grabe, dahil ang babae umattend sa isang plastic lalagyan party. Okay? At bumili ng 10 buntong lalagyan. Okay? Dahil nagandahan. Alam niyo kung bakit sila nagtatalo? Dahil barong-barong ang bahay nila. Butas-butas at giba-giba. Sabi tuloy ng asawa niyang lalaki, "Diyan mula ngayon, diyan ka titira sa loob ng plastic na yan. Bakit mo pinagbibili yan?" So, was that a wise move or not? Ang dami pong unwise move ng mga head of the family, nasisira ang buong economy ng kanilang pamilya, ang daming nadadamay. That's why we have to be wise. It is important. Are we wise or not? Dear God, thank you for reminding us. Salamat sa pagpapaalala nyo sa amin na maraming pandaraya ang sanlibutan. Maraming pandaraya ang mga masasamang espiritu upang kami mahikayat na gumawa ng mga kamalian. Turuan mo kami, Lord, na maging marunong, maging mahusay, maging maalam. Teach us to be wise. Teach us to apply in practical ways the knowledge and information that we accumulate in life. Teach us to make wise moves, wise decisions. Teach us to be discerning. At ang dalangin namin, Panginoon, yung karunungan niyo mapa sa amin. Mga kapatid, manalangin tayo. Kung nais yung humingi sa Panginoon ng karunungan, ask for wisdom. Not just knowledge. But remember that you have a responsibility to be knowledgeable because only upon having knowledge, it be turned to wisdom. Kailangan may knowledge muna. May information, may basic foundation. So we should apply ourselves also to being knowledgeable, to read, to hear, to listen, and above all, to be humble.
Because only the wise can be humble, but only the fools can be proud. It takes foolishness to be proud, because the truly wise knows that there is nothing to be proud of. Manalangin tayo at humingi tayo ng karunungan sa Diyos. At nawa, ang Panginoon, sa sandaling ito mismo, hindi na sa ibang araw pa, may the Lord be delighted with our humble hearts. And may the Lord give wisdom liberally today. Nawa dinggin ng Panginoon ang iyong mga dalangin. Be alone with God for a while. Ask God for wisdom. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Steps to Wisdom. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi, na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ang mga
kasabihang ito, sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili, at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery. Yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Sa sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na nang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat, dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin.
kat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyo
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!